Barangay Manggahan, ang mahusay na mayor, Mayor Barangay Manggahan, kamusta po kayo? Good afternoon po sa inyo lahat. Maraming salamat sa napakainit na pagtanggap sa GP ng Pasig. Yung mga nakatayo dyan sa likod, ayos lang po ba tayo? Yung mga dito sa kanan, sa ilalim ng tent, may energy pa ba tayo? Yung nandito sa kaliwa. May tayo pa ba dito? Maraming salamat ha. Grabe po. Habang alam mo, napaka-special na araw po ngayon. Ano po petsa kayo? April 25. Alam niyo naman po, 15 days na lang at isang araw na lang bago mag-eleksyon. Namali ako ng bilang. 10 days na lang. 17 days. Parang wala ako nawa. Malapit na ang May 12. So, ibig sabihin, pag May 12 na, ibig sabihin, 14 days na ang nakalipas. Mula ng April 28. Kung mag-birthday kasi yung tatay ko, kaya... Opo, makakarating po ang inyong bati sa kanya. Noong 2019, medyo iba pa yung panahon ng 2019. Ano? Naalala niyo po, nung wala kaming naglakad dito, Nico Arman, wala po kaming meeting noon, wala kaming focus. Talagang naglakad lang po kami, paikot-ikot po dito. Teachers Village, NOAA, buong Karangalan. Talagang lakad lang kami ng lakad. Kung sino kakausap sa amin, kakausapin namin. Ang problema minsan, pag palapit kami, tumatakbo palayo yung mga... Naalala niyo po yun? Pero hindi naman kayo yun, ano? Kahit kayo pa yun, naiintindihan naman natin yung sitwasyon nun. Yung iba medyo kinakabahan. Sabihin na natin natatakot pag dumarating kami ni Kong Roman. Kasi pag nakitang may picture, lalo na pag opisyalis ng samahan, ng HOA, ng LAC organization, baka matanggal sa samahan eh. O kaya, yung HOA, baka mabawasan ng bayo pag Pasko, pag nakita kasama kami ni Kong Roman. Pero fast forward po tayo. 6 na taon na ang nakalipas. 2025 na po ngayon. Masaya po tayo dahil nalagpasan na natin yung mga pagsubok na yun. Nalagpasan na natin yung mga takutan mula sa pamahalaan. Nalagpasan na natin yung palakasan system. Hindi natin masasabi na perfecto tayo dahil wala po perfecto. Walang perfectong tao, walang perfectong gobyerno saan man sa mundo. Pero dito sa lungsod ng Pasig, masasabi natin na nasa tamang direksyon tayo. Masasabi natin na winakasan na natin yung takutan. Tinalikuran na natin yung sistema ng palakasan. Nilinis natin ang ating gobyerno. At ngayon, nandito na po tayo. Tinatayuan natin, tinitindigan natin ang mga prinsipyo ng mabuting paggobyerno. Nandito na po tayo sa lungsod ng Pasig, mga kaibigan. Ano yung paborito ko pong halimbawa? Di ko alam kung paborito nyo rin, pero ako po, paborito kong halimbawa ng pagbabago natin. Yung simbolo ng pagbabago ay wala na pong iba kundi ang ating pamastong handog. Simple halimbawa, pero malalim. Simple, malalim dahil madaling ipaliwanag, kitang-kita po natin yung pagkakaiba. Kahit ngayon, di na tinitingnan kung kalaban ka ba o kakampi. Basta ikaw ay residente ng Pasig at totoong dito ka sa Pasig nakatira, kasama ka sa mga benepisyo at tulong mula sa pamahalaan. Hindi natin pinipili kung sino yung malapit lamang sa kusina, mga servisyo natin para sa lahat. Naalala niyo po noon, usong-uso yung mga membership, yung mga card. Dati, talaga, di ba? Bago ka malibre sa ospital ng lungsod, kailangan may privilege card ka muna. Bago ka makatanggap ng 3,000 pesos, kahit senior ka, pagpaso, kailangan may blue card. Di ba, naalala niyo po yun? 2019, tinanggal ko yung mga card na yan. Noong una, may mga nagalit po sa akin. Pumunta yung mga ibang senior citizen sa opisina ko. Sabi nila, Mayor, ba't mo naman tinanggal yung mga card?
Ba't mo tinanggal yung privilege card, nakakatanggap ako ng benepisyo mula doon. Pero siguro, ngayon, nakikita naman natin kung bakit natin ginawa yun. Kung ba't tinanggal yung membership, ba't tinapos yung mga card na yan. Dahil, ang gusto natin, hindi yung iilan lang ang makikinabang mula sa serbisyo ng pamahalaan. Sa pamamagitan ng pamastong handog, sa pamamagitan ng pagtanggal ng card at membership, na lahat, punta ka lang sa ospital natin, low balance billing tayo, basta residente ka ng Pasig. Senior citizen ka, basta nakadalawang taon ka na sa Pasig, hindi mo na kailangan ng membership, basta 2 years, senior citizen, kasama ka sa pamastong handog, at iba pang mga benepisyo natin. Sa pamamagitan nito, pinakita po natin na posibleng magkaroon ng isang pamahalaan, ng isang LGU, na pantay-pantay ang tingin sa bawat isang Pasigero. Naglinis tayo ng pamahalaan. Alam nyo, hindi po biro yung ginawa natin mula 2019. Ang pinag-uusapan natin, hindi po bilyong piso lamang na tinanggal natin yung mga kickback, yung mga SOP. Ang pinag-uusapan natin, bilyong piso po. May sinasabi, 20%, 30%, kung ilang porsyento man yan. Alam naman natin, totoo eh. Pwedeng sabihin ng iba na hindi, pero open secret yan sa pamahalaan. Magtanong kayo sa kaibigan nyo, kakilala nyo nagtatrabaho sa gobyerno, o may kakilala kayong may kontrata sa gobyerno. Ito open secret, pero sa Pasig, tinanggal po natin ito. Kaso, pag ganun kalaking pagbabago, imposible na hindi magkaroon ng tututol. Imposible na walang papalag. Imposible na walang kukontra. Sa laki ng pagbabago at paglilinis na ginawa natin, meron at meron po talagang aangal. O siyempre gusto nila dun sa lumang kalakaran. Ba't nila gusto dun sa lumang kalakaran? Kasi mas nakikinabang sila dun sa lumang kalakaran. Yung mga puwersa nila, yung mga grupo nila, sa totoo, pakunti na naman ng pakunti. Noong 2019, medyo marami pa sila. 2022, meron pa rin, pero nabawasan na. 2025, meron pa rin, pero siguro iilan na lang po sila. Kaso makikita po natin, talagang handang gawin ang kahit ano. Handang gawin ang lahat para lang makabalik tayo dun sa lumang kalakaran. Nakikita naman po natin, di ba? Nakita natin yung siklo. Pag malapit na yung eleksyon, grabe yung gastusan. Nakikita naman po natin, di ba? Grabe. Pagka, tingnan nyo, kahit isearch nyo sa Facebook, ano yung mga pinagkagastusan, ano yung mga ginagawa. Yung iba, hindi lang milyon siguro, pinag-uusapan natin. Umaabot na siguro ng bilyon ang ginagastos ng itong mga politiko o ibang kandidato. Isipin nyo po, isang billboard sa C5, kung magkano. Wala kayong makikita ng, buti kung national yung tinatakbo, di ba? Kung ibang tumatakbong lokal, ba't yung ang billboard? Sa C5, wala kayong makukuhang billboard na 50,000 per month. 100,000 per month, wala kayong makikita ng billboard. C5, Ortigas Avenue. Kung may makakilala kayo na nagtatrabaho sa ganong industriya, milyon, maabot ng milyon po. Kahit isearch nyo sa Google, hindi nyo kailangan maniwala. Pero ang tanong, bakit kaya yung iba handang gumastos ng ganong kalaki? Anong nakikita nila sa LGU? Anong nakikita nila sa pamahalaan? Anong nakikita nila sa pwesto, sa titulo, sa posisyon? Na handa silang gumastos ng ganong kalaki? Dahil ba matulungin? Kasi kung matulungin, hindi naman kailangan mga kandidato para maging matulungin. Kung totoong tulong, kasi ang totoong tulong, ang turo sa akin ng magulang ko, pag tutulong ka sa isang tao, wala kang hihingi na kapalit. Siguro, hindi na natin kailangan sabihin, hindi natin kailangan maging henyo, hindi natin kailangan maging genius, na intindihan na po natin yun. Pero dito po sa ating luso, nagkaroon tayo ng isang pambihira at espesyal na pagkakataon o oportunidad para baguhin yung masasamang siklo, para putulin yung masasamang siklo ng korupsyon na nakatali sa kahirapan. Naputol na natin yung siklo na yan dito sa lungsod ng Pasig. Kami sa giting ng Pasig, dalawang bagay po.
Una, hindi po kami nahihiyang sabihin na pag-campaign period, hindi kami malaki gumastos. Hindi kami nahihiya. Hindi kami nahihiyang sabihin yun. At proud pa nga kami. Dahil, pag kami ang nabigyan ng pagkakataon, magkaroon ng 3 pang taon sa pwesto, sigurado rin po kayo, makatitiyak po kayo na wala rin kaming babawiin. Sweldo lang, kahit bawas pa, okay lang. Pangalawa, sa giting ng Pasig, hindi po tayo mahilig mga kunang kung ano-ano. Dahil sa aking karanasan bilang isang politiko, nakita, naramdaman ko na ang tao, ang mamamayan, kasama na ako rito pag nagsasalita, ang tayong mga mamamayan, sawang-sawa na tayo sa mga pangako ng politiko. Pag campaign period, ipapangako sa atin ang langit at lupa. Minsan, pag nakakita ko ng ibang mga talumpate o ano, hindi lang langit at lupa, kahit ibang planeta, pinapangako na rin sa atin. Grabe. Kaya sa giting ng Pasig, focus lang tayo sa ano bang nagawa na natin. Yung mga kinuwento sa inyo ni Vice Mayor Dodot, ni Congressman Roman, ni Councilor Angelo, ni Councilor Maro kanina. At ano ba yung direksyon natin bilang isang lungsod? Yan yung importante na pag-usapan natin. Saan ba tayo papunta bilang Pasig City? Kaya napaka-importante na mga kasama natin ay ika nga aligned dun sa gusto natin gawin. Kasi napanggit kanina ni Vice Mayor Dodot yung sa Pogo. Isang mainit na issue. Ilang buwan lang ang nakalipas. Yung Pogo, wala talagang naidudulot na maganda sa lungsod natin. Nakatali sa krimen, may nakalik sa ganyan-ganyan. Tapos, wala man lang Pilipino na empleyado. Pumasok ako dun sa isa nun nung kainitan. Kasama ko spot natin sa Pasig, pumasok po kami. Kita namin, puro tayo kami empleyado. Mga 1,000 sila sa isang building. Nagsisiksikan sila sa loob. Naghanap ako, sinong Pilipino? Sumigaw ako dun sa loob. Sinong Pilipino dito? That's it, pagano'n lang. Sinong Pilipino dito? Ako ko. May isa. Siguro parang translator nila. Isa lang. Sa 1,000, isa lang yung Pilipino. Kaya sabi natin, hindi pwede to. Ang problema ko, nung first term ko, may mga tao na sa loob mismo, na nakaupo, na sila mismo yung naglalakad para sa Pogo. Hindi natin i-entertain, tinabla natin. Pero, sa loob ng konseyo, kulang yung boto. Pero noong 2022, may magandang nangyari. Noong 2022, binigyan niyo ako ng mga kasama sa konseho, na hindi dahil sa kaibigan, hindi dahil sa kakampi. Binigyan niyo ako ng mga kasama sa konseho na kaprinsipyo natin at matitibay. Ito po sa pangunguna ng ating Vice Mayor Dodot na nagtrabaho para tumaas ang antas ng serbisyo, para tumaas ang kalidad ng diskurso ng ating sangguniang panlungsod. Vice Mayor Dodot Jaworski po. Sabi nga ni Vice Mayor Dodot kanina, yung mga pumirma lang dun sa anti-Pogo ordinance ay mga konsyal ng giting ng Pasig. Pero kailangan ko lang banggitin dahil nandito po tayo sa Manggaan. Nung committee hearing para sa anti-Pogo ordinance, ang isa talagang nagsalita at nagpakita ng kanyang pagtutol sa Pogo. Wala na pong iba kung hindi yung inyong kapitan, Pintos. Dito yun. Yes. Alipat sila sa second venue. Ako, itsura nila. Iyo pala, kailangan pala, lumiliw-liw din ako. Baka yung mangyayari sa likod ko. At syempre, ngayong 2025, may 3 tayong bagong kasama. Si Conchel Buboy, medyo masumalang yung pakiramdam. Nahihilo po yata. Ipagdasal ko natin siya. Hindi na hingi ng moment of silence for Councilor Buboy. Huwag kalimutan. Di naman siya makakalimutan. Number 1 nga sa balota. Una, magbukas nyo pa lang ng balota. Kita-kita na kagad. Siya hindi na kagad. Si Councilor Maro, si Councilor Angelo. Pero may 3 tayong bagong kasama. Pero huwag kayong mag-alala. Kasi pag may bago tayong kasama sa giting ng Pasig, una kong tinatanong sa kanila, ba't
mo bang gustong maging principal? Ako diretsyo ako. Hindi yung mamumuliti ka, mambubola pa ako, hindi. Sumusumali sa giting ng Pasig. Bakit? Ba't mo gusto maging konsyal? Anong tingin mo meron sa konseho? Kasi baka may mga napabalitaan ka na nung araw, ganyan, nakakuha ng ano. Wala na yan ngayon. Kung ang intention mo, ay para pakapalit ng wallet mo, ay hindi ka bagay sa giting ng Pasig. Yung tatlong bagong kasama natin, nakita po natin na nasa maganda yung intention nila. Sila po ay kwalipikado at higit sa lahat, kapareho natin sila ng prinsipyo at naniniwala sila sa direksyon na pinupuntahan ng ating lokal na pamahalaan ngayon. Councilor Boy Rimundo, Councilor Warren Inocencio, at Councilor Ryan Enriquez. Mga kaibigan, sama-sama tayo, mas malakas ang puwersa. Pag sinabi ko po na sama-sama tayo, hindi ko po ibig sabihin na mayor, vice mayor, congressman, konsyala ha. Ang ibig ko sabihin, kasama ang bawat isang mamamayang Pasigueño. Kung ang nakararami sa atin ay naniniwala sa pagtataguyod ng mabuting paggogobyerno at sa mga prinsipyo nito, kung ang karamihan sa ating mga Pasigueño ay naniniwala na dapat bukas ang pamahalaan at dapat dire-diretso tayo bilang isang lungsod, ayun na nga po ang mangyayari. Sa lungsod ng Pasig, hindi tayo liliko-liko pa. Dire-diretso, pakabante, pasulong ang ating mga lungsod. Barangay Mandahan, maraming salamat. God bless Pasig City. Muli po ang number 4 sa Malona, Mayor Vico Soto!